I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Dumaan sa wall ko, no? Si Ombudsman Remulla, nakakunot ang muka. Parang, naiinis. Oh, dito kay Libiste. Sabi niya nga dito, guys, anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? National franchise, renewable energy. Critical doon ang national life. Tapos, ganun lang. Bibinta mo, sleep mo lang, nanay mo, senador. Agay! Ang masaklap dito, mga kababayan, yung walang approval ng Kongreso. Nako, dito pa lang sablay ni si Libiste, guys, ha. Kaya nga ang bilis ng karma. Tama yung sinabi ni Ombudsman Remulla, mga kababayan. Ang talagang totoong issue, ito po yung negosyo niyang yung solar. Dahil tinerminate ito ng DOE under the Marcos administration. Well, alam po natin, once na tinerminate yan, ibig sabihin, mayroon kang pagkukulang. May nilabag kang batas. So, ito, sabi pa dito, mga kababayan. Sabi dito, sabi po dito, investigasyon, hindi intriga, Remulla, binira ang Cabral Files. Sa DCRH, sa ginit ng Ombudsman, ang tunay na issue ay ang franchise ni Libiste, hindi ang dokumento, walang nagpatunay. Tama po yun. Yan ang totoong issue. Yung solar na negosyo niya, tinerminate kasi ng DOE under the Marcos administration. Guys, ito maganda. Exciting ako dito kasi iimbestigahin ng ombudsman itong negosyo ni Libiste. My goodness, mga beswa. At sinabi pa dito, diretsahan ang posisyon ni Ombudsman Remulla sa DCRH, hindi niya papatulan ng ingay, lalo na kung dokumento lang na walang nag-authenticate para kay Remulla. Ang Cabral Files na ililabas ni Libiste ay hindi na maasahan dahil iba na raw ang anyo nito nang pumanaw si Cabral. Diba guys, nung inagaw niya nga, kaya nga nagkadasugat-sugat si Yusek Cabral before nung inagaw niya yung mga dokumento na yan, maraming nagtataka bakit kaya inagaw niya yun. Baka may mga mga behind the scene naman. Iyan nga yun, parang panangga niya yan, yung Cabral Files, dahil na-terminate yung negosyo niya. Ang masaklap pa dito, matagal niya na pala kinuha niya matagal na pala kinuha niya yung files na yan nung buhay pa si Cabral. Diba, bakit nung namatay sa kanya na lang inilabas? Diba, parang nakakakaduda yung ginagawa niya. Tsaka isa pa, ito si Libiste, kuda ng kuda sa social media, kung sino-sino na lang po ang kanyang idinadawit. Maraming congressman na idinawit niya, mga kababayan. Pati si Congressman Sandro, hindi talaga nakaligtas. Even si F. Elisa Marcos, my goodness. Lahat pinagbibintangan niya. Ayun ang panangga niya para nang sa ganun, guys, para makakuha siya ng simpatya sa sambayan ng Pilipino, nang sa ganun matuluyan ng masira ang Marcos administration. Isang paraan yan sa nakikita ko, in my own opinion, nakikita ko para sa destabilization. Pag nakuha kasi ang simpatya ng taong bayan sa paninira nila, diba, magagalit sila kay PBBM. Ganun lang yun ito to yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Hindi po ang Cabral Files ang problema. Yung negosyo niya, tinerminate ng DOE. DOE, under the Marcos administration. Kasi nung panahon ni Digong, namamayagpag siya, kumita nang siya ng bilyon-bilyon. Diba? Nako, magandang investigasyon nito, guys. Maganda ito, maganda as in, malalaman po natin. At walang approval ng Kongreso. Nako, patay tayo dito. Sablay na dito si Libiste. Ayon kay DOJ, kung walang hiwalay at matibay na ebidensya bukod sa dokumento, walang saysay ang debate. Mas pinili niyang ituon ng pansin sa mas mabigat na usapin. Ang franchise ni Libiste, paktay ka ngayon. Nakasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng paglabag sa batas. Ayan na nga ang sinasabi natin, guys. Ito na yun
Panangga niya lang yung Cabral Files eh. Kahit hersi-hersi, gusto lang siyang paniwalaan. Kaya sabi ko sa inyo, pag sa mga side ng Duterte, ay, sus, malabo. Pero itong gusto ko talaga. Diin Remulla, ang national franchise, lalo na sa renewable energy, ay hindi pwedeng basta ilipat o pagkakitaan nang walang pahintulot ng Kongreso. Patay ka, sablay ka na naman. Kung may pagbabago sa pagmamayari, Kongreso muna, hindi palusot. Sana soon as possible guys maimbestigahan na ito. Para masampulan ito si Libiste, kabata-bata pa niya. Pero may marami siyang kabalustugan. Ano kaya sasabihin ng nanay niya? Ano? O, di ba? O, isa rin konsentidor. Imbes na media war, amon ni Remulla ang formal na investigasyon. Kung may ebidensya, ilabas sa Kongreso, aniya, sabay giit na handa silang humarap sa huli. Malinaw ang mensahe. Batas ang pag-uusapan, hindi entrega. Iyon ang totoo. Yan ang totoong mambabatas at bilang isang ombudsman. Agay! Patay ka ngayon. Libiste. Ito guys, ang gusto ko talaga. Kaya abangan natin ito. Sa shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Mayroong isang nag-post dito. Basahin po natin tungkol dito sa solar na ito. Tingnan nyo. Niya dito guys. Libiste hindi na-renew ang solar business kaya ng labas ng Cabral Files. Ayun. Hindi nga ni-renew guys kasi nga tinerminate ng DOE. Nagsimula maglabas ng mga tinaguri ang Cabral Files si Congressman Libiste matapos i-terminate ang Department of Energy, which is ang DOE, ang 84 solar power contracts na may kaugnay sa kanyang mga negosyo. Yun na yun. Nung itinerminate yan ng DOE under the Marcos administration, yun ang ginamit niyang panangga, itong Cabral Files. Ang akala niya magiging successful siya. Even sa mga political analyst at saka yung mga kilalang mga abogado guys, sinasabi walang laman yung kanyang mga patutsada, yung kanyang mga sinasabi sa social media. Ang dami kayang mga congressman na dinawit niya na nakakatanggap ng bilyon-bilyon. Hindi totoo po yun. Grabe. Ayan. Ayon sa mga ulat, kasunod ng desisyon ng DOE na kanselahin ang naturang mga kontrata, sunod-sunod na dokumento at pahayag ang inilabas ni Libiste na umunay magbibigay linaw sa mga isyong o bumabalot sa kanyang solar project. Wala pa namang detalyadong paliwanag ang DOE hinggil sa nilalaman ng mga inilabas ng files. Ngunit iginiit ng ahensya na dumaan sa tamang proseso ang pag-terminate ng mga kontrata. Ayun. Anong laban mo sa ahensya kung talagang may nakikita silang butas doon sa negosyo mo? Alang nga naman bibigyan ka ng pabor. Oy, wala na tayo sa panahon ni Digong, no? Puro pabor-pabor. Pero sa PBBM administration, wala kayong lusot, nga kayo. Yan, samantalang patuloy na inaabangan ng publiko kung ano pa ang ilalabas sa mga sumusunod na araw at kung paano tutugan ang DOE at iba pang sangkot na ahensya sa mga akusasyon at revelasyon inalatag sa tinaguri ang Cabral Files. Ayun na nga, sinabi ni Ombudsman Remulla dapat may backup ebidensya ka kung talagang totoo yung mga pinagsasabi mo. Siyempre guys, 'di ba? Tinerminate ang iginanti niya yung Cabral Files. At saka siyempre tama naman po, no? Ang DOE or sino man ang ahensya, hindi naman pwedeng tatanggalin yung isang tao kung wala naman dahilan. 'Di ba? Lumabag ka kaya nga ka ngayon. Ano na? Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mong magsalita sa social media, ang akala mo kung sino ka. Ngayon, paano ka ipagtatanggol ng nanay mo kung may patunay na lumabag ka sa batas? Paano yan? Aber? Nga ka ngayon. Buti nga sa kanya yun Sabi ko nga nawala sa ere si Meow Meow, ngayon nag-aw-aw. Ang akala niya kasi BOBO ang mga nasa ahensya at ang pamahalaan na hindi alam yung mga pinagagawa niya. Puro ka-hersi-hersi. Walang pinagkaibay dito kay Amy. Basta DDS ganun talaga Nakinabang siya sa panahon ni Digong, pero sa panahon ni PBBM hindi siya nakinabang. Kaya ayan.
kung ano-ano lang pinagsasabi. Para kumpleto detalyado, pakinggan nyo mga kababayan ang sinabi ng GMA News. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye and babus. God bless Philippines. Eto na. Sabi dito guys, iniimbestigahan na ng ombudsman ang pagbibinta ng controlling interest sa solar power company ni Batangas First District Reliandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Ghost. Yes! Hininga ng komento ng GMA Integrity News si Leviste, ngunit wala pa siyang tugon. Ang galing talaga ng risbak ng karma, di ba guys? Hala kayo. Matindi ito, masaklap ito guys Bakit? Bakit nga ba? Di ba supposed to be dadaan ng Kongreso yan? Aprobado dapat. Anyari. Kasi nga, pag si Duterte, hindi na kailangan ang aprobado ng Kongreso. Diretso. Para kumita. Ayan. Di malalagay siya ngayon sa alanganin. Ano naman kaya sasabihin ng kanyang nanay? Magandang labanan mga kababayan. I hope ang ombudsman natin talagang pupursigido para maimbestigahan ng gusto. Di ba? May kalalagyan ito si Leviste. Ay nako mga besa. Ito, para kumpleto detalyado, panoorin nyo yung sinabi ng GMA News. Franchise hindi ko ninenegosyo. Yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Hala. Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagka ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Ba't tingnan natin sa bubunutin? The document he got when Cabral was alive, it's not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo to? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si UC Cabral yung nag-encode ng lahat po ng laman ng Cabral Files. So, each and every member of the staff ng po planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. O yun, mga kababayan, nadinig nyo yun? Malalagay yata sa alanganin si Leviste. Maganda ito. Kaya swerte natin. Dahil itong bagong ombudsman ngayon ay talagang eager para maimbestigahan yung mga nasasangkot sa mga anomalya na talagang hindi dumaan sa tamang proseso. Ito maganda guys. Kaya abangan po natin. Lalo na po itong Cabral Files na talagang maraming nagsasabi illegal yung ginagawa niya na sa pilitan. At mayroon tayong video na una na kung saan inagaw niya daw yung files na yan kay Yusek Cabral, yung yumaong Yusek Cabral na nagtamo ng sugat, no?
So, doon pa lang, sablay na siya doon eh. Wala siyang karapatan. Oh, di ba? Nangimasok. Oh. So, ibig sabihin, mayroon siyang talagang tinatago. Oh, di ba? Sa mga files na yan. Kaya, subaybayan po natin. Ha? Ang landas nitong investigasyon na ito. Kaya maaasahan natin si Ombudsman Remulla dito, guys. Lalo na itong itong kumpanya ng solar na ito. Naku po, talaga sigurado may kalalagyan talaga ito Oh, sana Ombudsman Remulla, bilis-bilisan niyo, sir, para nang sa ganun masampulan itong mga salot sa lipunan na mamayagpag yan sa panahon ni Digong. Hindi sila sinisita. Kaya malaya sila kung anong gagawin nila, mga kababayan. Kumikita sila sa panahon yung panahon na yun. Walang sumisita Pero sa panahon ni PBBM, tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Nabubunyag lahat ito, ang daming isyong lumalabas. Dahil yan kay Pangulong Marcos Jr. In-expose niya lahat, nagganda sanga-sanga niya. Di ba? Unti-unti na lumalabas yung mga totoong kulay ng mga ibang mambabatas at yung mga nasasangkot sa flood control issue. Kaya saludo tayo kay PBBM. So yun, guys, kayo po ang bahalang magkomento anong palagay nyo. Kaya excited tayo dito. Abangan po natin yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.